Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuloy pa rin ang pagpapatupad ng Public Transport Modernization Program. Ayon sa Pangulo, hindi minadali ang pagpapatupad ng naturang programa. Sa katunayan, ay ilang beses na itong ipinagpaliban. Matatandaang iminumungkahi ng ilang senador na ipagpaliban muli ang PUV Modernization Program. Giit ng Pangulo, dapat pakinggan ang panig ng mayorya, lalo na't malaking bilang na ang nakapag-consolidate. Samantala, patuloy ang pagpapatrolya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard sa bahagi ng West Philippine Sea upang protektahan ang teritoryo ng bansa. Humingi tayo ng update, may report si Bien Manalo. Bien. Naomi, nagtapos na nga ang 10-day Maritime Patrol and Resupply Mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. At huli nga naming pinuntahan itong T-Zard and Union Bank kung saan ilang oras na nagsagawa ng Maritime Patrol ang BFAR. Matapos ang naging mapayapa at matagumpay na Maritime Patrol at Vicinity Survey ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Hasa-Hasa Shoal o Half Moon Shoal, mahigit 17 oras o halos isang araw ang aming naging paglalayag patungo naman sa Kota Island na bahagi pa rin ng West Philippine Sea para sa gagawing island survey ng BFAR doon. Pero kapansin-pansin na walang umaaligid na Chinese Maritime Militia vessels o anumang barko ng China Coast Guard sa lugar. Maliban sa isang barko ng China Coast Guard na ilang araw nang nakabuntot sa amin simula nang magpatrolya kami sa Escoda Shoal. At sa halip ay mangilan-ngilang fishing boats na nangingisda sa paligid ng isla ang tanging makikita rito. Pero hindi tukoy kung sila ba ay Chinese o Vietnamese nationals. At matapos ang pagpapatrolya sa Kota Island, dumaan naman ang BRP Datu Bangkaw sa T-Zard Bank at Union Bank para sa isinagawang Maritime Patrol at Vicinity Survey doon. Pero sa kabila ng patuloy na paghihigpit ng China, nananatiling nakatindig at matatag ang ating mga otoridad para protektahan ang ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Naomi, ngayon nga ay pabalik na kami ng Port Napinpin sa Orion, Bataan at ako mapapansin mo sa aking likuran, patuloy na nakabuntot sa amin ng barko ng China Coast Guard. Ilang araw na yan nakasunod sa amin magmula nang maglayag kami papunta ng Escoda Shoal. At Naomi, kung mapapansin mo rin, maaliwalas na ngayon ang panahon, hindi na rin ganun kalakas ang alon at hangin. Hindi gaya nung mga nakaraang araw na halos tangayin na ang aming sinasakyang vessel dahil sa malalakas na alon at hangin, dala ng masungit na panahon. At mula rito sa West Philippine Sea, balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Bien Manalo. Samantala, alamin natin ang iba pang balita sa kay Jay Lagang ng PTV Davao. Mayong adlaw, sa tingwa nga mabatukan ang nagpadayong suliran sa malnutrisyon ug mapalambo ang estratehiya sa isgutan ng panlawasa sa mga kabatan-unan, gipulong ang mga local chief executives sa Mindanao alang sa gihimong Philippine Multisectoral Nutrition Project kun PMNP Mayor's Forum on Nutrition Governance. Amo aktibidad himo sa Davao City niadtong Hulyo 26 ning tuiga. Gipangunahan amo aktibidad sa Department of Health kun DOH, National Nutrition Council kun NNC, Department of Social Welfare and Development kun DSWD ug uban pang stakeholders sama sa UNICEF, World Bank ug United Nations Project for Services. Dini gipunto ni DOH Undersecretary Abdullah Dumama Jr. ang importansya sa local initiatives alang sa pagdumala sa Philippine Plan of Action for Nutrition kon PPAN. Samtang nadawat sab sa matag rehiyon sa Mindanao ang ilang gitawag og performance-based grants kon PBG Tranche 1 certificates atol sa mga aktibidad. Ang PBG usa ka mekanismo alang sa paghatag og pondo ug suporta sa mga innovative measures sa matag LGU aron nga mabatukan ang malnutrisyon, partikular na ang stunting o ang pagkaputot sa mga bata. Let us move to realize the future where there is no child left behind because of malnutrition. There will be challenges and hurdles, and that's for sure. But let us take this moment to be reminded that the things we do in PMNP matter. Gipakusgan pinaagi sa gipermahan nga Memorandum of Agreement kon MOA tali Technical Education and Skills Development Authority kon TESDA 11 ug lokal nga kagamhanan sa Mungkayo, Davao de Oro.
ang mga programa ug serbisyo nga idalit sa TESDA nga tagan sab og complementary support sa Mungkayo LGU. Una na nga gipasalig sa TESDA 11 nga anaa ang technical support sa ahensya alang sa pagtabang sa mga buot mahanas sa ilang kapabilidad pinaagi sa training. Mismong si TESDA 11 Regional Director Attorney Ashari Banto, TESDA Davao de Oro Director Abigail Yupenya ug Mungkayo Vice Mayor Manuel Brillantes ang nipirma sa MOA. Sukad tuig 2022, anana sa 39 ang skills training nga napahigayon sa TESDA alang sa Mungkayo. Limukabat sa 1,807 ka mga residente ang nakabinipisyo. Ug mao kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Maraming salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.